oo. So, pwede mag-text, pwede tumawag, pwede bang mag-email na Pwede rin po. Siguro banggitin natin yung mga cellphone number, email address, at kung paano dapat gawin. Pwede mo bang snail mail, sumulat din? Pwede rin. Pwede rin, lahat. Pwede na. Pwede niyo pong banggitin yung mga cellphone numbers po. So, for our contact center ng Bayan cellphone number, ito po, 0908-8816-565. At pwede nyo rin tawagan ang PLDT landline, no? 16565. 4 na numero yan, 16565. At pwede nyo rin i-visit yung portal, csc.gov.ph at ganun din, contact center ng bayan.gov.ph. Opo. Lahat po ng yan, sabi, yung mga cellphone number po, sabi nyo, may auto-reply po ito. Correct. At pwede po ako sa isang mamamayan, ilagay ko po yung aking kalagayan sa ating mga kababayan na pwede sila mag-follow up kung ano ang nangyari sa kanilang complaint. Pwede sila mag-follow up. At kung hindi sila makapag-follow up, ang civil service naman ang tatawag sa kanila para bigyan ng feedback. At kami din naman ang tumatawag dun sa government agency. At nakabantay ang aming regional and field offices ng CSC. Ayun. Sabi pa po ng ating mga texter, siguro sa kasalukuyan nauubos ang oras ng mga umuwi ng maaga. Kung ipapatupad ang 4-day work week, luluwag ang traffic. Alfredo Coronel, BF Homes, Parañaque. Reaksyon pa rin po ng caller, ang 4-day work week ay 4-day low volume workload para makatipid. Ang mga empleyado sa gobyerno tambak sa trabaho. Cost saving scheme yan. Ang problema dyan, kung may transaksyon, saka bagay lang ang 4-day work week sa single at hindi sa may pamilya na. Rafael Gali ng Tondo, Maynila. Texter po naman, maganda yung 4-day work week at mas maganda kung sabayan ng pag-assign ng mga empleyado sa opisina kung saan sila malapit nakatira tulad ng mga empleyado ng bangko na madaming branches. 9968. Ang problema, pribado po at hindi tanggapan ng gobyerno. Ano po? Gudayan po, totoo lang lahat ng nasa government ay matagal kumilos po. 4331. Oo, pabor, lalo yan sa mga syudad tulad ng Maynila. Bawas sa mga gastusin, lalo na sa pamasahe at pagkain sa mga bayan-bayan naman ay pabor, lalo rin dahil pwede magtanim ng mga gulayin para bawas sa budget sa pang-araw-araw. Babi ng Bicol. Pwede, oo, makakatipid sa maraming bagay at magkapanahon pa sa family, bakit di natin itry para maiba naman ang ikot ng mundo ng Pilipino? Mula po yan sa Pampanga. Ang ating pong Vox Populi, maging epektibo naman kaya ang panukalang 4-day work week? Oo o hindi? Magbabalik pa ang Siganang Mamamayan. So, kailangan talaga yung start. Maganda din yung pabor yung 4 na araw lang ang pasok. Siyempre kasi mas mahaba yung time mo sa pamilya mo. Tapos ganun din naman, pag mahaba yung oras mo dito sa gobyerno, tapos maikli ang pasok, mas maganda yung 8 to 7 kasi pares lang naman ginagawa sa araw-araw na gawain. Sa nature of work namin, hindi pabor sa mga taxpayer kasi Saturday, Sunday nga for first quarter we're open. Kulang pa nga po sa volume ng taxpayer ng Quezon City. Kasi napakalaki ang Quezon City, napakadaming taxpayers ng Quezon City. In business establishment itself, almost 25,000 business establishments. And then, all the realty property tax, napakadami po noon. Sanay na nga ang Pilipinas sa 5 days work. Mahirap mag-adjust, hindi basta-basta makaka-adjust. Saka second, ganun din, yung mame-menos natin, yung electricity, gagastos din, magsisindi din ng ilaw, saka aircon, parang halos ganoon din. Sa totoo lang, malaking menos yan. Dahil malilesin yung volume ng sasakyan. Ang problema lang dyan, kung talagang pagtatrabahuhan yung 10 hours. Kasi yung 8 hours, sa totoo lang, hindi pinagtatrabahuhan. Wala pang baka 3 oras na pinagtatrabaho o 5 hours. Pero yung 3 hours, baliwala na. So, ang kailangan lang talaga dito, yung tunay na pagbibigay ng trabaho sa tao. Hindi yung haba o iksi.